May tatanong ako, Eric, kasi itong si Panfilo Lacson, 'di ba, yung joint resolution ba 'yun? Ayun, Hmm. yung succession, 'di ba? Mhm. Ano yung tingin mo diyan? Yung kwan, ma'am? Yung Kwento mo survivor? muna para alam nila kung anong para kung anong pinag-uusapan Okay. natin. Bill yan sa survivor, mga kababayan, Ma'am Lorraine. Pero yung kanyang pananagutan ay sponsor siya ng Joint Resolution number 10, yung liquidation by certification. Yun ang joint resolution na in-expose nila Hindi, sa Eric, yung isa, yung succession. yung succession, may bill siya. Tama ka. Ah, Magbalita tayo tungkol dyan, Ma'am Lorraine. okay, sige. Tapos Sige. ko marinig Yun yung... ang huling balita namin ni Ma'am Lorraine kasi i-reserve namin with Attorney Busantog tomorrow Yeah. ang tungkol kay Laila de Lima na Yeah. kanyang kinukot siya at mukhang gusto niyang i-upper punch ang Supreme Court. Sige nga, with Attorney Busantog bukas. Pero ang tanong ni Ma'am Lorraine, anong motibo ni Ping Lacson para i-expand at i-extend ang survivor line to the succession of the President? Kaya natin ang ulat balitang ito and then balikan natin ang mga motibong ito sa likod ng mga kontrobersya ng mga maniobrang Ping Lacson sa Senado ngayon. Narito pong balita tungkol dyan. Bill ni Ping Lacson, habang inaayos pa Ma'am Lorraine, ay ito po yung survivor bill na tinanong ni Ma'am Lorraine. Ang gustong gawin ni Ping Lacson na hindi lang dapat limitado sa Vice President ang magiging successor to the line of power of the presidency kung sakaling mamatay. Ngayon, bakit ano ba ngayon? Ano ba yung existing? Under the Constitution, ma'am, is the Vice President. Explicit yon. That the Vice President will be the constitutional successor to the line of succession should the President becomes impeached, should the President be resigning, should the President becomes paralyzed and totally invalid to discharge the duties and functions, the Vice President will take over. Eric, hindi ba ganun ngayon? 'Di ba imbalido na si Marcos? The invalidity, ma'am, must be declared by the cabinet 50% plus one, majority of the cabinet secretaries, under the rule of law. Tapos ngayon ito Dapat i-declare. si Ping gusto niya Extend na pati ang Speaker of the House, Senate President, or anybody from the Senate will be like that. Kasi parang hindi exclusive sa Vice President. May reaction dyan, ma'am, ang isang political commentator, and tayo din po, mayroon din. Okay, so nandyan na, ma'am, ang ating ulat balita hinggil sa Ping Lacson Survivor Bill. Tinutulan ng isang political commentator ang panukalang batas ni Senador Panfilo Ping Lacson na tinawag na Designated Survivor Bill o ang Presidential Succession Act. Layo ng panukalang ito na palawakin ang kasalukuyang linya ng paghalili na nakasaad sa 1987 Constitution gaya ng Vice President, Senate President at House Speaker para sa pagpapatuloy ng pamalaan kahit sa pinakamatinding kalamidad o krisis na posibleng pumatay sa Pangulo at sa mga nasa linya ng paghalili. Sa panayam ng SMNI News, sinabi ni E.B. Hugalbot, isang political commentator, na wala itong pakinabang at labag pa ito sa konstitusyon. Well, that proposed bill should be crumpled heavily and thrown with great force, if to quote one literary critic. No? Kasi wala silbi yan eh. Bakit kailangan mo na napakaraming designated survivor? Meron bang pagkakataon na lahat ng mga designated survivor ay simultaneously ay maglaho? Tinawag itong Designated Survivor Bill dahil gaya ito ng modelong ginamit ng United States at South Korea kung saan itinalaga ang isang opisyal na manatili sa ligtas na lokasyon kung sakaling mabura ang mga nasa line of succession. Sa ilalim ng panukala ni Lacson, ang susunod na tatlong magiging acting president kapag hindi na maaring pumalit ang Vice President, Senate President o ang House Speaker sa Pangulo ay ang pinaka-senior na senador batay sa haba ng serbisyo, pinaka-senior na kinatawan batay sa haba ng serbisyo sa Kamara at isang cabinet member na itatalaga ng Pangulo. Kung matatandaan, unang ginamit ni Vice President Sara Duterte ang katagang designated survivor matapos siyang hindi dumalo sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos noong nakaraang taon. Samantala, ipinunto naman ni Hugalbot na mas mainam kung mas tututukan ni Lacson ang pagpapawalang bisa sa Concurrent Resolution number 10 o mas kilala bilang liquidation by certification. Ipinasa ito noong 15th Congress at mismong si Lacson din ang author nito. Ito si Verhil.
Ayun. Yeah. Ma'am Lorraine, sa US kasi may designated survivors, no? Not limited to the vice president. Yan po ay parang isang tradisyon, wala sa batas naman talaga. But it's accepted as a political instrument in the US government. Ang gusto gawin ni Ping Lacson na hindi limited sa succession line to the vice president alone. So paano kung pati siya wala din? Halimbawa, na wala din ang vice president, ang kalakaran mga kababayan, it should be the Senate President or the Speaker of the House. Kanya gusto niya, ang senior member of the Senate or senior member of the House of Representatives according to the duration of service, which will benefit him. Kasi isa sa mga pinakamatagal na nagsilbing senador. Kaya katawa-tawa because the motivation is very clear that Ping Lacson needs to become a succession line opportunity na mabibigyan siya na kung sakaling wala na rin si Sara at na-impeach si Sara, pwede rin kami, mga kababayan. Yun ang ibig sabihin ng pakahulugan ng kanyang bill, Ma'am Lorraine. Hindi na sila naiya, no? Yeah, I like that word. Para ikaw na lang mahihiya para sa kanila, di ba? I agree. No, I don't know what is it about, what is it about these people that their ambitions are so naked that they cannot even hide it? Because having worked with a former president or President Rodrigo Roa Duterte, honestly, I don't know why anybody would want to be president. As in, talaga, nakita ko naawa ako sa kanya. Maraming beses nga naiyak ako eh. Honestly, talagang 1:00, 2:00 ng gabi, gising pa siya, tapos andun pa kami, nag-aabang pa kami kasi yun yung waking hours niya, no? Pupunta talaga ako CR, iyak ako kasi nakakaawa na itsura niya, yung hindi na siya diretso kung maglakad, lahat gusot, ganun. So, and then I remember, what was it, Plato ba that said it, that the one that is the one that wants it the most, power the most, is the least qualified. Ping, you're one of them now. You're the least qualified to be president. May I please give you that announcement? Because your ambition is so naked, Ping. Mahiya And lang he ng knows, konti. Parang wala nang, parang hindi na uso delikadesa, no? Parang wala na talaga siya, no? Parang hindi na talaga siya parte ng Pilipinas. Agree. Ang kukupal, ang kakapal ng mga muka. Kakapal ng mga muka, parang wow, ang kapal, ganon. Yeah, I agree to that. Ang kapal, ang kupal, ang kaiba ng kapal po, yung apog mo makapal, walang hiya ka. Hindi ka na marunong mahiya. Yung kupal po, wala ka ng hiya, marunong ka pa pumapil na kaya hindi ka na qualified. Kupal pa rin. Pero alam mo, maganda yung lumalabas sa bibig niya. Pero wala siyang integrity, wala siyang consistency. I agree to that. Siya sa galit na galit siya sa corruption, kuno. Pero yung liquidation by certification, di ba anak mo yan? Diba? Siya ang author niya? Fruit of a poisoned apple. Di ba? Ganun siya yan, di ba? So, I agree. tapos pati yung yung Senate building, bloated na. Noted. I really, really hate politicians. Yeah. They're despicable. The only ones that I really admire is PRRD and the Vice President, and a little bit more, just a handful. But by and large, they really are a despicable lot, no? Ang kakapal na mga mukha talaga. So I really wish that we could have a country that's going to be run by true public servants. Maybe not in our lifetime. I don't know. I hope. I still see it, no? But that's why we have to really, like what your teacher said, we really have to invest in the youth. Yeah, Talaga I agree. ang pag-asa ng bayan. Talaga. Agree. At ma'am, para pagbigyan ng huling balita ito, not good news, but because of the ongoing tariff war that the US right now is waging against countries na dati niya mga kaalyado. Pumalag ang Singapore, pumalag ang Canada, pumalag ang Saudi Arabia, Ma'am Lorraine, at maraming pumapalag sa kanya, hindi lang China. Ito ngayon, biniktima niya from 17% lang, naging 20% ang taripa ng lahat ng mga papasok ng mga Philippine exported goods sa Amerika that will bring us into a low level of competitive value in the US market. Ngayon po natin itong not so good news at dagdag pa papunta si Marcos doon sa Amerika para mag-ampo-ampo, magluhod-luhod. Pero ito, ang asawa niya ay na-iskandalo sa official coroner's report ng drug death-related incidents sa LA. Tama na ang panlililang. Tama na ang panggigipit.
Panahon na para manindigan. Panahon na para lumaban. Kasama sina Dr. Lorraine Badoy, Jeffrey K. Eric Celis at Attorney Marlon Busantog. Walang inukurungan, ilalantad ang katotohanan. Kasama mo ang bigwas ng agila, lakas ng bayan, tinig ng katotohanan.